Muli magandang araw po sa ating lahat. So, ayan. So, ngayong araw po, wait lang po. Ngayong araw, ito na yung ating pangatlong part, if I'm not mistaken. Pangatlong part na po ng ating discussion para po sa College Entrance Test Review Program po ng Smile Taytay Training Institute sa subject po na Geometry. Ayan. So, muli ako nga po pala si Sir Arvin Bautista. Kung hindi pa natin alam, okay, baka mamaya inuna niyo yung part 3 sa panonood. Sana naman hindi. Okay? Sana sundin niyo po yung part by part po ng ating discussion kasi once again, even though geometry po, may mga topics diyan na medyo magkakahiwalay kung sa titingnan natin. Pero mahalaga pa rin po na mapag-aralan po siya dun sa progression po na ginawa po natin, okay, na sinet ko po, para po, kasi may mga topics po na um, mas madali nating maiintindihan kung nabalikan po natin or napag-aralan na po natin yung mga discussion po or yung mga lesson po sa unang discussion. So, ayan, sana po ay sundin po natin kasi lahat naman po ng lecturer at review masters ay pinaghandaan po ito po ang ating college entrances review program. Krinak po namin ito sa paraan na alam namin makakabuti po sa inyo at mas madali po natin mauunawaan yung mga lesson. So, kumbaga, kami po naniniwala kami na papanoorin niyo ng maayos itong mga video na ginagawa namin. And sana po naniniwala rin po kayo doon po sa pinagtrabahuhan po ng mga lecturers, ng review masters, and ng Smarter Training Institute po. So, ayan, dami ko na namang sinabi. Pasensya na po. So, overview lang po ulit ng ating po review program sa geometry. So, ayan. Tapos na tayo sa building blocks of geometry and angles and lines. That's a part 1 of the video. For the part 2 of the video, we had triangles. Okay? Special si triangles. Then, now we'll be having polygons, area, surface area, and volumes. So, ayan po. Wait lang po. Sorry. Punta lang ako dun sa slide. Ayan. So, ngayon, let's talk all about polygons. So, una, syempre, ano nga ba ang polygons? Baka nakakalimutan nyo na. Ano ba ang polygons? Okay? A polygon is a closed plane figure formed by line segments. So, ito na naman tayo. Discussion ng building blocks, si line segments. Di ba si line segments, ito po ay portion of a line. Okay? Part siya ng line. Okay? Pero kung i-compare kay line, si line kasi, it extends infinitely on both sides. While line segments, meron siyang endpoints sa dalawang side. Kasi kapag isang side lang, hindi line segment ang tawag doon. Ang tawag po doon ay ray. Okay? So, ayan. So, the line segments are called the sides. So, syempre, yun yung mga sides that intersect only at their endpoint. O, ito. Bigyan natin ng highlight yung statement na ang sabi dito, it intersect only at their endpoint. So, which are called the vertex points. Bakit? Okay? So, ayan. Ba't natin binigyan ng highlight? Ngayon, I have this, mga images, mga pictures, diagrams, or kung ano man tawag dito. Okay? Na I want you guys to participate. Gawin ulit natin siya medyo, kailangan ko ng participation even though it's asynchronous. Okay? So, I'll be showing you pictures. You identify if it is a polygon or not. Then think of a reason bakit mo nasabi na hindi siya polygon or bakit mo nasabi na siya po ay polygon. Okay? So, let's try. First one. Okay, yung once again pag may ganito po akong activity or pinapagawa sa inyo, you participate po, please. And you may pause the video naman. Okay? You may pause the video kung kailangan nyo pang mag-isip. You pause the video. Kung kaya naman, kakasabay naman dun sa kakaunting segundo na ibinibigay ko, then mas mabuti. Okay? Pero once again, no pressure ha. Ang mas gusto ko interactive siya kahit pa asynchronous ito. So ito, tingin nyo.
Parang Dora yung atake, kumbaga. Okay? Pero kay Dora kasi wala namang pause doon. That's dahil sa TV. Pero dito. Okay? So, ayan mga bata. Hindi, joke lang. Ayan. So, sa tingin nyo, eto bang pinapakita ko ngayon, yung shape na yan, isa ba yung polygon or not? Based on based on your knowledge about polygon, based on the definition provided to us. Okay? Is that a polygon or not? Okay? That is a polygon. Okay? Class, that is a polygon. Bakit? It intersects only at the endpoints. So, ayan. Close naman siya. Close siya. Walang opening. Okay? Next. This one. Is it a polygon or not? Okay? So, isipin mabuti. Polygon ba to? Hindi. Okay? So, ngayon, this one is not a polygon po. Hindi po siya polygon. Even though, it follows naman yung mga criteria na binanggit ko kanina na it is a closed plane figure, nag-intersect lang siya at endpoints. Pero po kasi isa pang bawal kay polygon ay bawal po kay polygon ng mga curves. Okay? Bawal po yung may kurba. Okay? So hindi po. Kasi parang paano mo masasabi asan dyan yung sides, 'di ba? Kung pakurba yan. Okay po? Next, is this a polygon? Do you think it is a polygon? Okay, that is not a polygon po. Bakit? Kasi sabi nga natin, di ba, intersect only at their endpoints. So dito, merong intersection na nangyayari dito at dito. Ang tanong, endpoints ba yan? Ay, sorry. Ito, wait lang. Ayan, dyan. Sa dalawang binilugan ko. May intersection na nangyari, pero kasi hindi naman po yan endpoints. Okay? Hindi pa yan yung kung saan nag-end yung side eh. Di ba? So that is not a polygon po. Next one, this one. Is it a polygon? Okay, basic to basic. Siyempre, that is a polygon. That is a four-sided polygon. This one. Okay. So this one, this is not a polygon. Una sa lahat, it's not a closed plane figure. Eh sir, nag-close naman dito. Nag-close nga po siya dyan, pero hindi naman dyan ang endpoint. Ang endpoint ay ito pa. Okay? At kung itong dalawa ang endpoint, hindi rin niya sinunod na bawal ang intersection kapag hindi pa endpoint. Eh, nagkaroon ka na ng intersection dito. Okay? So, bawal yan. Okay? So, ayan lang po tatandaan natin na una, polygons are closed plane figure. So, clear tayo dyan. Dapat walang opening. Wala yung mga hindi tapos. Yung iba naman, naging example, ano ba? For example, ganyan. Tapos, ayan, ganyan. So, hindi tapos yung pinaka-square or rectangle ba yan? Or kung ano man drawing ko yan. Ganda, di ba? O, lahat ng mga nakaisip na ang ganda ng drawing ni Sir Papasayan sa mga college entrance test nila. Joke lang. So, ayan. Ayan po. So, kailangan consider na dapat closed plane figure po ang polygon. At the same time, kailangan yung intersection would only happen at the endpoints ng mismong polygon. And bawal po ang curves. Bawal din po ang mga open spaces. Okay? So, ayan po. So, ngayon, we have different kinds of polygons according to the number of sides. So, di ba, meron tayo dyan. Ang pinaka basic, yung triangle. Okay? Triangle, from the name itself, tri. Okay? Triangle. Tatlong angle yung meron. So, kung may tatlong angle, meron ka rin dyan tatlong sides. Okay po? So, ayan. So, three sides, zero diagonals. Okay, ano bang definition ng diagonals? Diagonals po are lines formed by pag pinagdudugtong yung dalawang points na hindi siya adjacent or hindi magkatabi. Okay? So kasi kung ito ay three-sided polygon, so kung ito yung point nandito sa part na to, 'di ba? Ayan, nandito yung point. Lahat na nung other points katabi na niya. Okay? So hindi ka nga talaga makakabuo ng diagonal. Okay po?
So, sa quadrilateral, ito po yung general term na tawag sa mga polygon na may four sides. So, dito may dalawang diagonals. Paano ba yun? Ito, connect mo pa ganon. Tapos, ito naman. Ay, wala, ba't nawala? Isa pa ganyan. Tapos, pa ganon dito. Okay? Medyo maganda lang talaga yung drawing ni Sarah na. Bakit nga ba? Ayan, sorry na. Ang pangit pa rin talaga. Gagawin ko pa ba class? Sabihin nyo nga wag na. O, di ba? Sabi na nga ba, wag na lang talaga. Last try, please. Ay, hindi na talaga. Okay. Di ba? Ganito lang ako magturo ng math. Kasi ayoko na ng sobrang seryoso yung pagtuturo natin ng math. Okay? So, ayan. Basta if you can connect, last one. Promise. I'll do my best. Ayan. Paganyan. Tapos paganyan dito. Okay na yan. Tanggapin nyo na yan, please. Ayan. So, ayan yung mga diagonals. Kapag nagko-connect ka ng lines, okay, mula sa dalawang points na hindi magkadikit or D-adjacent. Okay? So, next, pentagon, five sides. May five din po yan na diagonals. Huwag niyo na akong pag-drawingin, please naman. Okay? So, you just try your best sa pag-connectan yung mga lines na hindi naman not adjacent to one another. Okay? So, yun po siya. Hexagon, 6. Septagon, 7. Octagon, may 8 sides. Nonagon with 9. Decagon with 10. And decagon with 11. Dodecagon with 12. Tridecagon with 13. Tetradecagon with 14. Okay? Yung iba, ang ginagawa na lang kapag hindi na alam, n-gon. Ano meaning ng n? Number of sides. Okay? So, usually kasi ang kabisado lang naman natin hanggang 10, decagon, di ba? So, yung hendecagon, dodecagon, medyo pag swerte-swerte na lang, tsaka na ano yung mga pangalan na yan. Pero yung iba, 11 gon, 12 gon, 13 gon, 14 gon, ganun na lang. Okay? Para general na lang siya kasi kung hindi nga natin kabisado. Okay? Ito, napansin ko lang din sa mga tawag dito, sa mga entrance exams, may nakita ko dati na parang nagbigay ng question parang about sa diagonals. Kung ilan daw yung diagonal ng certain na na for example, na certain polygon. Kunyari, bibigay yung number of sides, tapos you identify ilan ba, or you solve ilan bang number of diagonals yung meron. So, para doon, meron tayo kasing formula na ginagamit. Okay? Palit lang ako ng kulay ng ink. Okay? So, ang formula natin doon, diagonals is equal to n times n minus 3 all over 2. Okay, yan siya. So, for example, kunin natin yung kay quadrilateral. Bakit naging dalawa yung diagonal sa quadrilateral? So, ang diagonals natin, if your side is 4, so 4 times 4 minus 3 over 2. Okay? So, magkakaroon tayo ng 4 times 1 divided by 2. So, 4 divided by 2, that's 2 times 1, that's 2. So, dalawa nga. Okay? So, ngayon, ano naman, ilang diagonals naman ang meron kapag meron tayong 10 sides? Okay? Try to solve for this one. You have 10-sided polygons. Ilang diagonals ang meron for this one? Okay? Once again, you may pause the video, okay, to try to solve for it using the formula that I have given you. Okay? So, sige. Try natin. So, paano ba? Substitute lang natin itong 10 na sides na given dun sa n. So, 10 times 10 minus 3 all over 2. Actually, pwede nyo nang i-divide. 10 divided by 2, that's 5. So, 10 minus 3, that is 7. So, we have 5 times 7, that is equal to 35. Sorry. Medyo naging pang-alien na naman yung sulat ni Sir. Sanay na ba kayo sa pangit kong sulat? Pangatlong video naman na to, no? Siguro naman sanay na kayo. Okay? So, ayan.
So next, paano kung ang binigay sa atin ay number of diagonals? For example, you are given 77 diagonals. Ilan kaya yung number of sides ng polygon? Oh, try to solve. Your D or your diagonals is 77. That would be equal to n times n minus 3 all over 2. Okay? Try to solve for that one. Ano kaya ang makukuha nating sagot if we are given 77? 77 na diagonals, how many sides kaya ang meron? Okay? So, ayan, I hope na-solve na natin. Kung hindi pa, i-pause na yung video. So, anong gagawin natin? Si 2, cross-multiply mo na dito. So, we have 154. Okay? Burahin ko na lang to nandito sa taas ha. Pasensya na talaga. Wala na kasi tayong space. Screenshot nyo na lang. Or notes nyo na lang yan. Piling ko naman napaka-basic niyan para hindi nyo makuha. Okay, solve natin dito sa taas. 77 ang number of sides. Ay, diagonal side. Okay? So, 77 is equal to n times n minus 3 all over 2. So, cross multiply 77 times 2, that would be 154 is equal to n times n minus 3. Okay? So, meron tayong ang mangyayari is i-ano mo dyan. Pwede mo yan na i-multiply. Okay? So, multiply mo yan dyan, magiging 154 is equal to n squared minus 3n. So, meron tayong n squared minus 3n is equal to 154. Or minus, gawin na natin siya ng isang boltuhan. Minus 154 is equal to 0. Okay? So, ayan. So, para ka lang anong tawag dito? Parang sa algebra lang. Okay? So, ngayon, ano ba ang pwede nating gawin dito? So, si 154, okay? Ano ba ang pwedeng maging hati ni 154? So, dito, padaliin na lang natin. Basically, ganito po yung mangyayari sa inyo, ha? Okay? Mag-algebra lang kayo. Ito lang yung medyo mahirap na part. Sana lang wag nyong kaharapin. Okay? So, ang mangyayari kasi dito, si n squared minus 3n minus 154, that is n minus 14, tsaka n plus 11 is equal to 0. Okay? So, ayan siya. Ayan po yung mangyayari. So, ang mangyayari, meron kang dalawang value ng n. Meron kang n is equal to positive 14 and meron kang n is equal to negative 11. So, yung is equal to negative 11, syempre, wala naman negative na sides, di ba? So, positive lang. So, si n is equal to 14. Okay po? So, yung 77 na diagonals, okay, yun po ay isang tetradecagon. Okay? Ang tetradecagon po ay 14-sided polygon. So, ayan. So, ganun lang po siya. So, basically, kung ano pa po yung matututunan nyo kay Ma'am Giselle sa algebra, kapag ganito yung naging problem, pwede nyo pong gamitin. Okay? Pwede nyo po siyang gamitin to solve for the number of sides. Pero once again, hilingin natin na wala. Okay? So, next. Concave and convex polygon. Ano bang pagkakaiba ng concave at ng convex? Dito, based on the definition, a polygon is convex when no segment connecting two vertices or vertex points contains points outside the polygon. Okay?
A concave polygon has at least one place that caves in. Okay? So, convex, ito siya. So, wala nga namang segment. Okay? Na pumupunta outside the polygon itself. So, kumbaga, naka-center lang siya. Okay? Compared to a concave, dito parang may kuweba nga naman talaga na nabubuo. May cave nga po. Kaya sabi caves in. At least one place that caves in. So dito kung titingnan, based on observation, wait lang, magpalit lang tayo ng ink ulit. Okay? Dito parang may kuweba dito. Ito rin. Lalo naman dito. Okay? So ayan, that's the main difference of a concave and a convex polygon. So yung mismong itsura lang po talaga. Okay? So dito, mayroon tayong example ng isang polygon. Okay, five-sided polygon. So dito, sa pagpapangalan kasi ng polygon, in-naming ang polygon, kailangan po natin na banggitin po lahat ng letter. Okay? You can start anywhere. Mapa-counterclockwise or clockwise man yan. Okay? Ang mahalaga lang po, walang skip na mangyayari. Okay? So for example, dyan sa polygon na yan, we can call it polygon A, B, C, D, and E. Pwede rin siyang tawagin na polygon, kunyari A, E, D, C, B. Okay? Kayo po ang bahala kung paano niyo siya gustong pangalanan. Okay? Sir, pwede po ba na hindi kumpletuhin lahat ng letter? Hindi po. Okay? Bakit kailangan kumpleto lahat ng pangalan? Kasi the points itself will give the idea kung anong klase or ilang side yung polygon na tinutukoy mo. Okay? For example, sa triangle, di ba sa triangle ang ginagamit natin to name the triangle is 3 letters. Bakit? Kasi ang triangle may 3 sides. For a quadrilateral, gumagamit tayo ng 4. Kasi 4-sided polygon ng quadrilateral. Okay? Ganon din po sa lahat po ng polygon. Okay? So, ayan. Once again, you can name it. Include all the letters. Bawal may skip sa pagpapangalan. You can start anywhere. Mapa-counterclockwise or clockwise man yung direction ng paglilista mo ng letters. Okay? I hope maliwanag po tayo doon. Next, regular and irregular polygons. Ito, napakahalaga po nito. Bakit? Dito pa lang po, ako sa akin personally, pag nagsosolve po ako ng math problems, especially when it comes to exams, ang laking bagay po kung alam ko kung ang polygon ay regular or irregular polygon. Bakit? Kasi pag sinabi po natin na ang isang polygon ay regular polygon, ibig sabihin lahat ng sides at lahat ng angles equal. Pare-parehas. Okay po? Kapag sinabi mo namang irregular polygon, hindi siya tungkol lang sa shape mismo. Yung mukha siyang kakaiba, irregular yan. Hindi lang po sa ganon. Okay? Though nagmamatter naman siya. Kasi kung titingnan naman talaga, yung mga regular polygon, mas mukha siyang mas, ano ba, mas pantay. Kasi nga equal eh. Okay? Mas normal siya. I don't know. Pero ayun. Basta ganun, sa paningin natin, mas okay siya tingnan. Kasi nga, yung aesthetic niya, okay? Yung pagkakakompose ng mga sides, mas maayos. Okay? Pero ang nagmamatter naman talaga, pag regular, pantay-pantay lahat ng angles, pantay-pantay lahat ng sides. They have equal sides and equal angles sa measurement. Pagdating po sa irregular, ayan, mekos-mekos na yan. Medyo, yung iba medyo mahaba, medyo maikli, ganyan. So for example, this one, ayan, kung mapansin natin, sorry, mag-ano nga ako laser pointer para kita. Ayan. Dito sa regular polygon, gumamit siya ng equilateral and angular na triangle. Dito naman, okay, hindi ko lang sure kung anong klaseng triangle ito. Pero dito, ayan, gumamit siya ng square. Kasi alam naman natin ng square,
equal sides, tapos 90 degrees lahat ng angle. Dito, ayan, medyo kakaiba na siya. Ayan. Kaya tingnan nyo, kung pagko-compare nyo, mas medyo mukhang magulo. Okay? Yung irregular. Kaya po pagdating po sa pagsosolve, mas madaling isolve pag regular. Kasi alam mo na equal lahat. Pag nahanap mo yung isang side, alam mo na rin yung sukat na ibang side. Pag nahanap mo yung isang angle, alam mo na rin yung sukat na ibang angle. Okay? Ganun lang siya. Okay? So dito, interior and exterior angle. Sa ano kasi, sa polygon, may mga angle sa loob, may angle din po na possible mabuo outside the polygon itself. So dito, meron lang tayong theorem. Tandaan nyo lang po ito kasi napakahalaga po nito. Kapag sinabi po na the sum of the interior angles of a triangle is 180 degrees. Ito, paulit-ulit naman na yan. Na alam natin kapag inad mo yung tatlong angle sa loob ng triangle, 180 po yan lahat. No questions asked. Next, if a convex polygon has n sides, n, depende. Di ba yung n nga pwede 3, 4, 5, 6, 7, 8 ko ilang sides man yan. Then its angle sum is given by the formula S is equal to 180 times n minus 2. Okay? So kung gusto mong kunin yung total ng sum ng interior angles ng isang polygon, you use this formula. 180 times n minus 2. O, for example, paano naging 180 yung kay triangle? Kasi S is equal to 180 times 3 minus 2. Okay, sorry, burahin na lang natin. 3 minus 2. So, magiging 180 times 3 minus 2, 1. So, kaya siya 180 yung kay triangle. Okay? Because of this formula. Ayan yung na-derive natin na formula from that relationship po. Okay? Tandaan lang po, it only works for convex polygons. Okay? While for the sum of the exterior angles of a convex polygon, it is always 360. Okay? It is always 360. Okay? Ito lang din po, pag convex polygon po, all interior angles niya are less than 180. Okay? Pag convex polygon po, lahat ng interior angles ng polygon are less than 180. Okay? Paano sir kung concave? Pag concave po, concave, at least one, sorry, at least one is greater than 180. Okay? So, ayan. Kapag kay convex polygon po, lahat ng interior angles niya ay less than 180 degrees. Okay? Yung each yun kada, kada ano po, kada interior angle. While kay concave naman, at least, okay? At least one sa mga interior angles ay may greater than 180 degrees. Okay? Kasi nga po, ano siya, ang tawag doon, nakakabuo siya ng cave. Okay po? So, balikan natin, sige. Balik tayo dun sa cave at convex. Ito po, kung mapapansin natin dito sa kaninang pinakita ko sa inyo, ayan, yung mga binilugang pong parts, okay, ito. Ito, interior angle, wait lang, sorry. Ito, ito ang interior niya eh. Ito, ayan. That is more than 180 degrees. Ito din, this is more than 180 degrees. Huh? Dito, wait lang, asan ang more than 180 dito? Ito, 92 eh. Ito. Ito, from here, pag ganun dito. Tapos from dito, pag ganun din dito. Okay?
Kasi interior yung pinag-uusapan natin, hindi yung labas. Okay po? So, ayan siya. So, dito may isa. Dun sa unang concave polygon may isa. Sa pangalawa may isa din. Dun sa pangatlo, dalawa. Pangit lang yung drawing ni Sir, sorry na. Okay. Kaya ko bang ayusin? Basta ayan, pag ganyan kasi siya. Tapos ayan, mula dito, pag ganun dito. Okay? So ayan, mumukha siyang puso na hindi mo malaman. Sorry, pero ayan yun. Okay? Kaya sa concave polygon may at least one. Ang sabi lang naman at least one, pinakamababa ay isa na greater than 180. So ayan. So let's try. So for example, we are given this one. Okay? So ito ay isang example ng sabihin natin na ito ay regular polygon. Okay? So let's try to find yung ating sum of interior, sum of interior, sum of exterior, interior angle, tsaka exterior angle. Okay, hanapin natin. Ano ang sum ng interior angles ng polygon na ito? Ano rin yung sum ng exterior angles ng polygon na ito? Ano yung interior angle? Ano yung sukat? Dahil ito po ay isang regular polygon, ibig sabihin ko ano yung sukat ng isang interior angle, yun na rin yung sukat ng the rest. Pare-pares lang yan. Then, alamin din natin ano ang sukat ng exterior angle. Okay? So, dahil regular polygon din nga siya, so kung ano rin yung sukat ng isang exterior, yun din po yung sukat ng iba. So, ngayon, let's try to solve. Ang pinakamadali dito, students, pag pinapahanap yung sum of exterior angle, bakit siya pinakamadali? Automatic yan, 360 degrees. Wala na tayong dapat pag-usapan dyan. Kahit ano pong klase ng polygon pa yan, 360 yan. Okay? Mapa-triangle hanggang kung ano mang end-gon yan. 360 degrees. Okay? So dahil alam na natin na 360 degrees yan. Okay? Pwede natin hanapin yung sum of interior. Kasi di ba may formula tayo doon sa sum of interior? Ang formula natin for the sum of interior, we have S is equal to, sorry na, S is equal to 180 times N minus 2. So gamitin natin, ilang angle ba to? We have 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 angles, or we have 5 sides and 5 angles as well. So we have 180 times 5 minus 2. So we have 180 times 3. So we have 180 times 3, that is 540. So ang sum of interior angles natin ay 540 degrees. Okay? Ano ang interior angle? So dahil lima yan, you have 540 divided by 5. Okay? 540 divided by 5 would give us 108 degrees. So, ang interior angle pala natin ay 108 degrees per interior angle. Sa exterior angle, ang pinakamadali dyan, kasi may 360 ka na sum of interior angle, yung 360 divided by 5 mo na lang din, that would be 72. So, ang sum of exterior angle is 72. Nga pala, saan ba nabubuo si exterior angle? Siya yun nandito sa labas. Okay? Paano siya nabubuo? You just have to extend yung side mo. I-extend mo lang yung side as an opposite ray. Okay? Then, doon sa side, okay, nakatabi ng mismong angle, you just have to create another angle dyan na nasa labas. That becomes your exterior angle po. Okay? Actually, isang relationship ng interior angle at exterior angle, if you add interior angle, okay, gawa natin siya ng bagong code ha. IA. IA. Interior angle plus exterior angle
is equal to 180 degrees. Bakit ko nasabi na 180 degrees? So, ibig sabihin pala si interior angle at sa exterior angle pala ay supplementary angles. Kasi 180 pag pinag-add mo sila. Bakit sila nagiging 180 pag pinag-add? Kasi tandaan po natin na si exterior angle ay nabubuo lang po by drawing an extension from the side na part noong interior angle. Meaning, yung extension po na yon is an opposite ray lang po. O, di ba sabi nga natin, kapag ang isang ray at ang isang opposite ray pinagdugtong, that becomes 180 degrees. Di ba? Tapos dito pa mapapansin, parehas na naman sila ng vertex. Okay? Asan ba yung vertex ng interior angle? Eto, di ba? Sorry. Ayan, eto po. Mag-laser pointer na lang ako. Di ba dito? Ayan, dito ang vertex ng interior angle. Ito din naman ang vertex ng exterior angle. They share the same vertex. Tapos itong extension na ginawa ko dito, that is just an opposite ray of this side. Opposite ray lang yan on this side. So meaning, kaya nga pag opposite ray, di ba sabi natin, that automatically gives you 180 degrees or a straight line. Okay? So, pwede natin sabihin na sa interior angle at sa exterior angle ay supplementary angles. Kaya kung mapapansin, ang interior angle mo, 180 degrees. Ito po, di ba? Tama? Ang exterior angle natin ay ito, 72. 108 plus 72, that is 180 degrees. Okay? So, ganun lang po siya. Next. Ganun ulit. Sum of the interior and exterior angles. Ngayon meron naman tayong octagon. If I'm not mistaken, 8. Tama ba? 8. Okay? Kunin natin ang sum ng interior angle, sum ng exterior angle, at exterior angle. Okay? Let's assume na ito po ay regular polygon pa din. Regular polygon meaning pantay-pantay po lahat ng angles. Ng interior angles, lahat ng side, they are equally distributed. Okay? So, ano magiging sagot natin dito? Una, sa interior angle, sa interior angle natin, di ba may formula tayo dyan? The sum of an interior angle is equal to 180 times n minus 2. Okay? So, 180 times, we have 8 sides, minus 2. So, we have 180 times 6. Okay? So, 180 times 6, that is 1080. Okay? The sum of the interior angles is 1080 degrees. For the exterior angle, ano bang ginagamit natin pag solve na exterior angle? We have sum of the exterior angle. Okay, sorry. Exterior angle ay nasa isip ko. For the sum of the exterior angle, that's automatic. That's 360 degrees. Okay? Wala nang usapan dyan. For the interior angle, pwede natin gawin dahil nakuha na natin yung sum ng interior angle. Si 1080, divide natin by the number of sides or the number of angles na meron. Okay? Usually, kung ilang sides, ganong angles din po yung meron. Pero for the sake of just counting it, let's have it. Let's count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at 8. 8 yan ha. Sure tayo dyan. Sure ball yan. Okay? 1,080 divided by 8, that would give us 135. Okay? 0, 4, okay. 135. So we have 135 degrees. Next, for the exterior angles, we have 2 ways. Meron tayong dalawang paraan. Pwede nating i-divide si 360 by 8. Divided by 8, that would give us 45. Tama po ba? Okay? Or, ang pwede naman natin gawin, okay? Ang pwede natin gawin dahil alam natin, yung kanina,
Alam natin na si interior angle at si exterior angle ay supplementary. So, pwede rin natin gawin to get the exterior angle, pwede tayong mag 180 minus 135, that is still the same as 45 degrees. Okay, 45 degrees pa rin naman yan. Okay, saan ba? Ano ba itsura ng exterior angle? So, ayan, pwede dito. Sorry. Ayan, pag ganyan. Ito siya. So, ito, extend mo lang dito pa ganyan. Okay, yan. Ay, ba't nabura? Ayan, ito. Ito nasa labas, 45 yan. Ito, ayan, extend mo lang din, 45 yan. This one, pag ganun dito, 45 yan. Dito, 45. Okay. Ito, pag ganun dito, 45 yan. And then, this one, straight siya dyan. Okay. And then, last one, dito. Okay? Yan po yung mga exterior angles nila. Okay po? So, that's how you get the sum of the interior angle, the sum of the exterior angle, the interior angle, and the exterior angle of a regular polygon. Okay? I hope you understand it, naintindihan. Kung hindi po, syempre, back na lang ulit ng 10 seconds. Okay? So, ayan po. So, ayan. So, next, let's have quadrilaterals. So, pag quadrilaterals, these are the four-sided polygons. Dito lang, meron lang tayong dalawang hatian pagdating sa quadrilaterals. We have trapezoids and parallelogram. So, ano ba si trapezoids? Ano si parallelogram? Si trapezoids po, these are quadrilaterals that have only one pair of opposite parallel sides. So, isa lang yung pair ng opposite parallel sides nila. While for the parallelogram, meron tayo dito two pairs of parallel sides. Opposite parallel sides. So, dito, ayan. Yung nasa pinakataas, that is quadrilateral. Okay, laser pointer na lang. Okay, this one, ayan, ayan ang quadrilateral. Yan yung general term, kumbaga. Four-sided, basta any four-sided polygon that is considered as a quadrilateral. So dito, magkakaroon lang ng hatian. Ayan, dito hati. Dito isa. Dito muna tayo kay trapezoid. Si trapezoid po, ibig sabihin dito, may isang pair lang po ng parallel side. Kung makikita nyo naman dito sa mismong illustration, ito at ito lang, ayan, dalawa lang yan. Yan lang po yung dalawang pair ng parallel side. So, meron lang dito na under ni trapezoid, which is isosceles trapezoid. Okay? Sa isosceles trapezoid lang po, mas specific pa siya. Kasi from top to bottom po, okay, from general up to the most specific. Okay, ganun lang atake niyan. So, dito si isosceles trapezoid, mas specific lang siya. Yes, meron pa rin one pair of parallel side, pero dito kailangan yung legs niya congruent. Itong dalawang side, kailangan po nasa congruent po yan dalawang yan. Okay? Dito, hindi naman necessary na congruent tong dalawang side na yan. Pero pagdating po kay isosceles trapezoid, kailangan po congruent siya. Now, dito naman tayo sa left side, si parallelogram. Ang sabi kanina, parallelogram po ay may two pairs of opposite parallel side. So dito, ano may makikita natin, ito yung first pair, ito, tsaka ito. Ayan yung unang dalawang pares. Pangalawang pares ay ito at ito. Okay? Kaya po mayroon siya noong symbol na pang-parallel. Okay? So dito, meron pa siyang category, subcategory pa, na mas specific na nahati na naman sa dalawa. Si rectangle at si rhombus. Si rectangle, ang requirement lang para masabi na isang rectangle ang isang parallelogram, kailangan lang po yung four angles niya are congruent. Okay, once again, kailangan po yung four angles niya ay congruent. Kung mapapansin nyo, ito 90 degrees, ito 90 degrees, then ito 90 degrees, ito 90 degrees. They're all 90 degrees, kaya po siya congruent. Okay? Sir, required po ba na 90 degrees para po maging rectangle? Yes po. Kasi kung kailangan po na pare-parehas or congruent po yung apat na para po maging rectangle, yung apat, para po ma-consider as rectangle, kailangan yung apat na angle
Okay? Are congruent or equal. Eh di ba ang interior angle or sum of the interior angle of quadrilateral is 360. Okay? Para mahati si 360 sa apat, that's 90. Okay? 360 divided by 4, that's 90. Okay? So, kailangan required din talaga na 90 degrees din po ito. Dito naman kay rhombus, anong requirement? Dead ma siya sa angle. Anong requirement ni rhombus? Ang requirement po ni rhombus, kailangan lang yung apat na sides mo are equal. Okay? They are congruent lang dapat yung apat na side. Kailangan ba na yung angle ay equal lahat? Hindi po. Ang pakialam lang po ni rhombus ay yung four sides. Then, pag pinagsama mo si rectangle at si rhombus into a more specific quadrilateral, mabubuo mo po si square. Bakit specific si square? Kasi si square po, ang requirement niya, yung apat na angle ay congruent, while at the same time, yung apat na sides din po niya, kailangan din po congruent. Pwede po ba na yung apat na angle ang congruent, tapos yung sides deadma? Hindi po pwede yun kay square. Okay? Dito may binibigay ako kung paano ko siya naiintindihan. Kasi minsan, di ba may mga tanong sa mga entrance exams, sa mga scholarship exams, is a rectangle a square? Okay? Mga ganon, di ba? May mga ganon tanong. Are all rectangles square? May mga ganyan. Okay? Dito po, meron akong kung paano ko siya naintindihan na. Medyo weird lang po ako mag-isip minsan. Pero I hope maintindihan nyo. All baba ay taas, but not all taas ay baba. Okay? Ano yung all baba ay taas but not all taas ay baba? For example, tinanong ka, are all squares parallelogram? Lahat daw po ba ng squares ay parallelogram? Ngayon, titingnan mo. Asan ba si square? Nasa taas ba siya o nasa baba ni parallelogram? Okay? Si square po ay nasa baba ni parallelogram. So, saan siya papasok? All baba ay taas ba? Or but not all taas ay baba. Okay? Si square po dahil nasa baba siya, so lahat ng square ay nasa taas. Ano yung nasa taas niya? Parallelogram. So ibig sabihin, pumapasok siya sa criteria na yon na all squares ay parallelogram. Okay? Pero paano pag binaliktad, sir? Are all parallelogram squares? Lahat daw po ba ng parallelogram ay squares? Tandaan na si parallelogram po ay nasa taas. At si square po ay nasa baba. So, saan siya papasok? Doon ba sa unang statement na all baba ay taas? Or doon ba siya sa statement na not all taas ay baba? Papasok siya doon sa not all taas ay baba. So, ibig sabihin, hindi lahat ng parallelogram ay squares. Okay? Kasi may mga ganyang tanong. Diba? Oh, for example, the question, are all quadrilaterals, okay? Are all quadrilaterals or rectangle? Oh, try to answer. All quadrilaterals or rectangle? Anong tingin yung sagot? The answer is false. Bakit? Bakit naging false, sir? Eh, nandyan lang din naman si quadrilateral, tapos nandito lang din si rectangle. Di ba? Pero ano ba ang sabi natin? Oh, ang statement nila ay all quadrilaterals. Oh, ha? Sulat natin. All Q are rectangles. Oh, all quadrilaterals are rectangle. Yan yung tinatry nating i-prove. Ang sabi ko, false. Bakit? Kasi tandaan natin, sa quadrilaterals, nandun din si rhombus. Nandun din si trapezoid. Eh si rhombus at si trapezoid ay hindi po rectangle. So, ibig sabihin, not all quadrilaterals are rectangle. So, dito siya mapasok sa second statement ko na not all taas ay baba. Okay? So, ganun ko siya ginagamit. Tinitingnan ko, yung baba po, ibig sabihin ng specific.
Yung taas po, general. Okay? So, ganun ko siya inaatake. Kasi di ba hindi naman lahat ng general pasok dun sa specific na criteria. Pero lahat ng specific na criteria papasok kay general. Ganun po siya talaga. Okay? Yan po ay medyo logic ang dating. So, ayun. Ganun po siya. Ha? I hope naintindihan po, okay, yung weird kong pag-iisip. Next, properties of parallelograms. So, dito tayo focus tayo kay parallelograms. Definition ulit ng parallelograms, ang sabi, opposite sides of parallelogram are parallel. So, ayan, yung mga opposite daw. So, syempre, ito, ang ka-opposite niya ay nasa kabilang side, ito. Ito, ang ka-opposite niya ay ito. So, yung mga ka-opposite nila, kaparallel din nila yon. Okay? Next, opposite sides of a parallelogram are congruent. So, kung ano dun, in terms of parallelogram, once again, we're talking about parallelograms. Kung ano daw po yung ka-opposite niya, ay congruent din pala sila. Okay? Being, okay? Aside from being parallel, they are also congruent. Okay? Next, opposite angles of a parallelogram are congruent. So, ito, ang nasa opposite side niya ay ito. Ito, ang ka-opposite side niya ay ito. So, ayan. Yung ka-opposite daw nila, congruent din sila. Okay, kaya kung mapapansin, tingnan nyo, yung isa, isang kurba lang. So, nakaturo siya dun sa kabila na isang kurba lang din. Kasi sila yung magkakampi, sila yung magkakongruent. Dun sa kabila naman, dalawang kurba. Tinuro ko dun sa kabila na dalawang kurba din. Kasi sila rin po yung congruent. Kasi opposite nga. Next, ano pa ang properties ng parallelogram? Consecutive angles of a parallelogram are supplementary. So, yung magkakatabi daw po, okay? Kung yung magkatapat, equal, congruent. Yung katabi, mapa left or right, pag pinag-add mo sila, magiging 180 degrees. Example of which is ito, tsaka ito. 60 plus 120, magiging 180. Etong 60, pag in-add ko dito sa 120, 180 din po ang kakalabas. Okay? So, ayan, supplementary sila. Next, the diagonals of a parallelogram bisect each other. Okay? Ito po. Pag sinabi po yung word na bisect, okay? Ibig sabihin niyan, divide into two equal parts. Pag narinig nyo po o nakita nyo yung word na bisect, hindi lang po basta hinahati sa dalawang parte. Hinahati po siya sa dalawang equal na parte. Hating kapatid po, 50-50. Okay, for example, ito, nahati siya dito. Ayan, yung buong ito, okay, yung buong diagonal na yan, nahati siya into two parts. So, ito at ito, equal yan. Kung ito ay may 4 cm, ito rin po dapat ay may 4 cm. Ito equal din dito. So, kung ito ay may 6, ito ay may, kung may 4 din, may 4 din po ito. Okay, ganun lang siya. Okay po? Example lang po yan ha. Hindi po yan accurate. So ngayon, gamitin natin yung mga theorems na yan para makapag-solve. Try natin mag-solve. Sige nga. Ayan, we are given a parallelogram. So ayan siya. Meron siyang point na W, X, Y, and Z. Tapos merong point sa gitna, yung point O. Okay? Binigyan tayo ng dalawang angle. Merong 90 dito. So, dito sa hati dito, may 90. Dito sa kabilang hati, may 45. Okay. Ito, sukat nito ay 6. Ang sukat nito ay 2. Ngayon, hanapin daw natin si, ano daw ang measure ng angle XWZ. Okay? So, dahil po, si XWZ ay nahati lang sa dalawa. Diba, hinati siya sa 90 tsaka 45. Okay. So, pag pinagsama natin yan, kasi nahati si XWC, ito si angle XWC. XW, ayan, XW,
Z. Ayan siya. Yan yung angle na yan, di ba? Nahati siya into, sorry, nahati siya into two na angle. Wait lang po. Dami tayo. Bali, ano yung isang angle? Ito, orange. Pag ganon dito sa taas. Tsaka, mula kay Z, pag ganyan, pag ganon dito. Okay, bali naging dalawang angle. Isang 90 tsaka isang 45. So, anong gagawin? To get the whole angle, we have to add 90 plus 45 degrees is equal to 135 degrees. Yan lang siya. Ayan po ay napag-aralan na natin sa angle addition postulate. Okay? O, di ba? First video ata yun. Angle addition postulate. Di ba? Parang kapag may isang point sa gitna ng angle, tapos kinonect mo, gumawa ka ng, kinonect mo yung point na yun to the vertex of that angle, nahati sa dalawa yung angle. So, yung dalawang yun, pag pinag-add mo, yun pa rin yung buong angle. Okay? Balikan nyo yun, angle addition postulate. Next, paano naman si angle XYZ? Burahin ko na yung ano ha, para alam natin. Burahin natin. Ayan. Ang pinapahanap ngayon sa ating class ay ito, si X, Y, at Z. Ayan, pag ganyan. So, itong angle na to, itong isang buo na to. Ano kaya yung magiging sukat niyan? O, yung may pause na video ha. So, kanina, binigay ito bilang theorem. Okay? Anong sabi? O, kung ito, nakita na natin na ito ay 135, kung mapapansin, ano sila? Are they adjacent? Magkadikit ba silang dalawa yung hinahanap natin tsaka yung given na angle? Or they are opposite? Adjacent or opposite? Kasi di ba magkaiba yun? Pag adjacent daw, pinag-add mo, supplementary, magiging 180. Pag opposite, congruent, equal. Kung ano yung sukat na isa, yun yung sukat na kabila. So ngayon, angle XYZ and angle XWZ are opposite. Therefore, they are congruent. So, 135 degrees nito. Okay? Next. Angle, sorry, burahin natin. Angle W, X, and Y. Asan yun? W, X, and Y. So, ito. Itong angle na to, itong malaking to. Okay? So, ayan, WXY daw. So, alam natin, sabi natin, nakuha na natin tong angle na to. Ito. Ito ay 135. Ang tanong, silang dalawa ba, base dyan sa pagkakadrawing natin ngayon, are they adjacent or are they adjacent or are they opposite? Magkatabi o magkatapat? Magkatabi. Therefore, dahil sila po ay magkatabi para makuha yan, okay, ang magkatabing angle daw po ay 180 degrees ang sum or they are supplementary. So we can have 180 minus 135. That would be equal to 45 degrees. Okay? So, ayan na siya. Next, sorry. Kasi sinusulat, lalabas yan. M is the measurement of angle WZY. WZY. Ito naman. WZ at Y. Okay, ito. Ang basis pa rin natin ay ito. Magkatabi ulit sila. So, pag magkatabi, supplementary ulit. So, 180 degrees minus 135 degrees is equal to 45 degrees as well. Okay? Ayan na. Next one. WO. Ano ang side WO? Ano daw ang measurement ng side WO? Okay? So, kung ang hinahanap ay si WO, okay, ayan. Si OY ay 2. So, ano si OW? OWO. Si YO ay 2. Sabi natin kanina, diagonals. Ito ay diagonals naman, tama? Ayan, ayan, diagonals. Saka ito. Ayan, they are diagonals. So, pag diagonals daw, they bisect each other. Bisect meaning, nahahati into two equal
parts. So kung si YO, side YO ay 2, therefore, si side WO ay 2 rin po. Okay? Next, ZO. Si ZO ang hinahanap. Ito naman, tumahaban to. To. Yan, yan, yan. Yan, yan, yan. Yan. Okay? Pero meron na tayong given dito. Si XO ay 6. So si ZO ay 6 din po. Because of the idea that diagonals bisect each other. Okay? So, ayan po siya. Okay po. So, next, other special properties. Okay, kanina puro ba parallelogram lang po yun. So, parallelogram meaning applicable lang siya kay rectangle, kay rhombus, at kay square. At sa iba pa ang parallelograms, kung may iba pa. Okay, hindi siya pwede kay, hindi siya pwede kay, ano yung isa? Trapezoid. Okay? Ito, special properties na po ito. So, special meaning, hindi siya general kay parallelogram, specific na siya. Ito, pag kay rectangle daw po, rectangle, the diagonals of a rectangle are congruent. Okay? So, congruent daw po yung diagonals ng rectangle. So, ibig sabihin, kung ano po yung sukat ng isa, yun din po yung sukat ng kabila na diagonal. For example, ito. Kung ano yung sukat nito, yun din yung sukat nito. Kasi congruent sila. Pagdating naman po kay rhombus, the diagonals of a rhombus are perpendicular. And they bisect the angles of the rhombus. So, kung kanina, napansin natin, nung nahati itong angle into 2, 90 tsaka 45, hindi siya nahati into 2 equal parts. Kasi general yan kay parallelogram. Pagdating daw pala kay rhombus, bukod na si rhombus, yung kanyang diagonal ay nakaka ng 90 degrees. So, ibig sabihin, ito 90 degrees. May ganyan dapat yan dyan. Okay? So, ayan yan. 4 yan. Lahat yan meron dapat. Okay? Yung angle daw po ay nababisect din. Okay? Meaning, kung ito ay 30 degrees, itong kabila, dapat ilan? Okay? Pag sinabing bisect, they are divided into 2 equal parts. Okay? O, ngayon, let's try. So, dito, first, what is the measurement of XE? Okay? Kung binigyan tayo ng XS ay 6, ano ang measurement ng XE? Ang measurement ng XE ay 6 din po. Kasi once again, diagonals bisect each other. Next, what is the measurement of diagonal NW? Sorry, NW. Okay? Yung buong diagonal ang pinapahanap, hindi kalahati. Okay? So sabi, yung XS tsaka yung XE, pareha silang 6. So yung buo nito, yung SE, ay 12. Eh dahil po ang sinasabi, yung diagonals daw po ng isang rectangle are congruent. So kung yung isang diagonal, which is yung SE or yung ES, ay 12, dapat si NW ay 12 din po. Okay? Next, what is the measurement of angle NES? Si NES ay ito. Ayan, pag anong dito. Burahin ko lang yung nakasulat ha, para alam natin yung sinusolve natin ngayon. We have NES. Ayan. Okay? So, ayan. So, ngayon, paano natin siya isa-solve? So, ito, kung mapapansin natin, di ba tandaan, sa isang, ano tawag dito? Sa isang rectangle, yung opposite sides niya, ito, tsaka ito, they are parallel. Parallel yan. Tama? Okay, so parallel yan. May ganyan dapat yan dito. Parallel yan. O, natatandaan pa ba? O, huhugot ulit tayo sa unang video.
Natatandaan ko ba ang discussion patungkol sa, anong tawag dito? Patungkol po sa transversal. Two parallel lines cut by a transversal. Okay? So, ayan. So, para siyang ganon, yung atake. Bakit? Kasi meron tayong two parallel lines dito, yung up and down. And then, nakakat siya ng diagonal. Yung diagonal lang nagsaserve as a transversal. So, ang pinapahanap kasi sa atin ay ito. Okay? Ito, yan, angle na yan. Dito naman, ang given ay ito. Kung mapapansin, they are what we call the alternate interior angle. Okay? Magkabilaan na nasa loob na angle. So, tandaan po that alternate interior angles are congruent. So, kung si WSE ay 20, tama lang din naman na si NES ay 20 degrees din po. Okay? So, ayan po siya ha. Okay? So, ano naman kaya ang sukat ng ito? Ito. Ayan. Si ano 'to, anong angle 'to sa si NSE. Angle NSE. Okay? So sabi natin that an interior angle of a rectangle is 90 degrees. Eh meron ng 20 degrees doon. Okay? According to addition, yung ano, anong tawag doon? Yung addition ng angles, okay? 'Di ba? So pwede mo siyang pag-addin para makuha mo yung buo. Okay? So dahil 90 yan, tapos may 20 ka na, so 90 minus 20, that would give you 70 degrees. Okay po? So 70 degrees po yan. O dito naman tayo. So dito, ang special lang naman kay rhombus is that, okay? Una, yung kanya pong mga, ano tawag dito? Yung kanya pong diagonals ay nakaka-form ng 90 degrees. Ayan. So, ayan. 90 degrees yan dito. Yan. So, una, hanapin natin. Ano pang special kay rhombus? Di ba sabi ni rhombus, yung mga diagonal daw po niya ay nakaka-bisect ng angle. Okay? So, pag sinabing bisect, divided into two equal parts. Kung etong angle na to ay 30, etong kabila should also be, anong angle yan? ECD. Angle ECD is also 30 degrees. Okay? 30 degrees din pala siya. Okay? Si ECD. Kasi nga, nababisect nga into two equal parts. Kasi bisect yung ginamit ko na term. Okay po? Next. Paano kung ang pinapahanap ay eto? Okay? Hanapin natin si CBE. Angle CBE. Okay? So, paano natin hahanapin si angle CBE? Kung napapansin nyo, kung may 30 degrees siya, mayroong 90 degrees dito. Oh, 90 to, di ba? Tapos 30 to. Ano na lang to? Di ba ang total ng triangle yan na buo? Tama po ba? Ayan, buo yan. Okay? So, ang total lang naman na interior angles or the sum of the interior angles of a triangle is 180. So, 180 minus 30 plus 90, that's 120. So, 180 minus 120, that is 60 degrees. Okay po? So, ayan lang siya. So, ngayon, ayan, medyo mahaba pala yung discussion kasi may mga solving nga pala. So, ayan, yung perimeter and area po, perimeter area, surface area, and volume, baka in-next video ko na lang kasi ayokong gumawa po ng video na sobrang haba kasi baka tamarin kayo manood. So, ayan lang naman. Tinakil lang natin, balikan lang natin ulit, ano ba na-discuss ko ngayon sa
loob ng isang oras. Kasi isang oras na yung recording ko dito. Hindi ko alam kung 1 hour talaga to. Okay? Baka medyo madaldal lang din talaga ako. Pasensya na. So, we started with polygons. Okay? Ayan, yung paano i-identify kung polygon or hindi. For finding the number of the diagonals, nag-solve din tayo. Then, try na natin gawin. Paano kung given ang diagonals, number of sides yung hahanapin. I have already given you an example. Okay? So, ayan, medyo may application lang talaga ng algebra sa part ko na yan. Next, dito, pag-identify kung concave or convex, pinakita rin natin kung paano, or sinabi ko rin sa inyo kung paano bigyan ng pangalan ng polygon. You should use all the letters. And then, for the regular and irregular polygon, naibigay naman natin yung pagkakaiba. Okay? Dito, sa paghahanap ko ng sum of the interior angles, sum of the exterior angles, the interior angles and the exterior angles of um, regular polygon, naibigay naman natin. Okay, yan. May mga example nga tayo. Dalawang example yan. Then, for the quadrilaterals, I've given you the two branches ng quadrilaterals, yung trapezoid and parallelograms. So, nandiyan siya. Yung pag-identify nung sa logic ng quadrilaterals, parallelogram, rectangle, rhombus, square, and trapezoid. Nabanggit naman, properties, different properties of a parallelogram. Tandaan, parallelogram po medyo general pa yan kasi under ng parallelogram. Under ng parallelogram, nandun pa yung rectangle, nandun pa yung rhombus, at nandun pa yung square. So, medyo general pa yan. Then, ayan, nag-solve din tayo kung paano hanapin. Okay? Yung mga iba't ibang parts, angles, sides, diagonals. Okay? Then, for the other special properties, binigay din po natin. Okay? So, ayan siya. Nag-solve din tayo. So, for the next video, we'll be discussing perimeter area, surface area, and volume. I hope maidamay ko na yung circle. And then, kung kakayanin, idadamay ko na rin po yung coordinate geometry kasi medyo maikli naman po siya. Okay? So, ayan lang po tayo for the third session, I believe, for the third video. So, I hope may naintindihan, may natutunan, may maiwan. Bukod sa notes, yun, I appreciate students who are taking down notes. Pero sana more than the notes, may naiiwan din po sa isip natin. Okay? Especially, ito po ay medyo, marami tayong kino-cover. Dahil hindi lang naman po geometry ang branch ng mathematics na aralin po ninyo. So, ayan po. I hope you're ready to take your formative assessment. If you're not, if you want to replay the video to double check what you're learning, pero I want you guys to be very honest in answering your formative assessment. Kasi sa inyo rin naman po yan, hindi naman po para sa amin. So, yun lang po. Maraming salamat po. Kita-kits po sa susunod na video kahit hindi niyo naman po ako nakikita. Maraming salamat po muli. Ito po si Sir Arvin na nagtuturo po sa inyo ng geometry. Okay? Thank you!